Saka melon. Oops. Haluan natin yung sili. Ginisang upo. Gigisa tayo. Pero ano muna natin yung melon. Pero unahin muna natin itong ano. Melon. May pangan tayo mamaya. Kutsara. Para may palamig natin. Para sa ganun tama-tama na mamaya. Pag nakaluto na tayo. Ganyan. Abis lang to. Oops. Sabay balatan natin. Para makatikim naman ng ano, prutas. Is lang. Malaki yung hiwa ko. At saka gutom na rin kasi ako eh. Nagising ako kami ng umaga, master ba, alas 4. Oras na, mag-alas 5 na. Kailangan natin magmadali. Para makapagluto na tayo. May gisa natin itong opo. Tapos na yung melon, nilagay ko na sa rep. So, iwain natin yung ricado, sibuyas sa sili. Kalimutan ko kamatis. Pero ano yan, katalo na yan. Ganyan, buhay ang W. Tsaga-tsaga lang. So, pa-comment naman dyan yung mga nag-uulam din dito. Alam ko din ng sili. Igisa natin. Balatan natin yung upo. Buto na ako eh. Tama-tama na yan. Maluluto na rin yung kanin. Yung pambalat. Wala, tsagaan. So, pakomment naman dyan yung kumakain din dito. Upo. Ginigisa sa sardinas. Patalo na ito. Sinong bata pa kami. May mga kanin kami ganito. Upo. Kundol, patula. Yan, mga yung laman ng bahay kubo. Ano yan, basta may bugong. Katalo na. Kung may pera, sardinas, yung magulang ko bibili. Igisa lang. Ay katalo na yan. So, ang hirap. Ang panalo yung buhay namin, no? Marami. Hirap. May isang hirap. Pero ang nahihirapan. Pero ganun ko ba? Pero ano? Hindi na naranasan ng mga ako yung naranasan kong baka ko. Sa hirap ng buhay. Kaya sila lang. Sa probinsya. Magsipag ka lang. Magtanim. Kasama ng hirap sa probinsya. Ang hirap ng pera. Kasi pag tanim mga baka pala. Tanim. Tanim mga income.
Tapos ng kalay ako, hindi natin namin. Gulay. Tama lang yan ang sarili mo ka. Wala, mahirap. So, naliway. Okay, nabalatan na natin. At, gayak na natin para good na talaga ito. Para makulo na. At makapatay na rin. Kasi bukas, pangalan naman. 4 in the morning or 4:20. Alarm ko, kailangan kumain. Tapos na. Ngayon natin na ilululutan natin. Tara. Kaya magluto na tayo. Para makakain na tayo. 5:30 na ng hapon. Iyugutom na rin. Mantika. Sibuyas. Isa natin. Ito na. Ito na. Lagyan na natin sardinas. Para mag-isa konti. Kasi medyo gutom na rin talaga. Tapos, hindi natin tubig. Nagpainit na ako. Natin ang asin. Pintahan muna natin. Tapos pampalasa. Ilagyan na natin yung upo.
Medyo anghang. May konti pa. So, lapit na maluto. Tingnan natin. Para makakain na tayo. Ayos, solve na to. Pwede na. Tingnan natin. Ayan siya. Upo with sardinas. Isa sardinas na upo. Pwede na. Kakain na tayo. At magkain na. Gutom na rin talaga ako. Kanin. Tsaka magkaon na. Pwede na to. Kain na tayo. Para makapagpahinga na. Ayos, kakain na tayo. So, luto na yung isang upo with sardinas. At kakain na tayo. Para sabi ko makapagpahinga na ulit. At bukas pasukan na naman. Comment naman dyan yung mga nag-uulam nito. Upo ng isa sardinas. Sarap. Medyo manghang sili. Pero okay lang. Matcha. Dito sa abroad, sa Kuwait, mahal din ang gulay. Parang bumili ka na rin ng karne. Kasi nga nakakamis din yung gulay. Manok. Daging manok. Tutubukan ka ng pakpak. Ito yung mga namimiss ko, yung gulay-gulay. Ayos, sarap. Mga kumakain ng para sa akin, mga sardinas. Kasi tulad sabi ko ng bata ko, to gisa-gisa lang yun. Sa probinsya, ang dami yung gulay. Ang problema lang ng bata ko, yung pansahog. Ang hirap. Kasi nga, ang hirap. Mag-isang mahirap. So, kaya tis-tis lang.
Ayun, solve na tayo. At yung melon, malamig na. Mga wawat daw ako sa buhay-buhay dyan. Ganito dito. Kanya-kanya kami kasi. Kaya ang lungkot. Mag-isa ka magluto, mag-isa ka kumain. Kasi nga kanya-kanya. Ang hirap kumain ka mag-isa. Lalo pag masarap ulam mo, ulam ko. Naisip ko yung pamilya ko. Sana kasama ko silang kumakain. Kaso nga lang tulad ng sabi ko, kailangan mag-please. Ano magagawa? Ganyan ang buhay. Kailangan mag-please ka talaga para maibigay mo natin yung mga pangangailangan sa Pilipinas. Pa-comment naman dyan yung mga nag-ulam din ng sardinas, ginisa sa gulay. Ito ginasa ko sa upo. Sarap, solve na para sa akin. Kaya mga kapako FW, tiis-tiis lang. Parang ganyang buhay. Sakripisyo. Pa-comment below sa mga nag-uulam ng tulad ng inulam ko yan. Again, napakahirap maging isang OFW pag malayo ka sa pamilya. Pero pag siguro pagkasama mo pamilya mo, kahit pa paano, naayos na yung homesick mo dahil kasama ka sila. Pero ako sa tinagal-tagal ko nandito, almost more than 20 years. Simulang binata ko, ngayon ko lang naramdaman yung tinatawag nilang homesick. Pero konting tiis pa. Yung akala ng iba na sarap buhay dito, totoo, masarap na pag tumatanggap ka ng sweldo. Dahil kahit pa paano, mas malaki kaysa Pilipinas sa normal na manggagawa, minimum wage. Kahit dito minimum wage din kami, pero mas mataas. Pero hirap. Ang lungkot. So by the way, baka maiyak ako dyan. Maraming salamat sa pagsama. Ako pala si Ronnie, isang OFW din sa bansang Kuwait. Please support my channel, like, share, and subscribe. Maraming salamat at hanggang sa muli.